Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Mga masters, okay lang po bang wag nyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Ronald Gutierrez at shoutout kay Ropino JR. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 2436 hanggang 2440. Nang marinig ang mga salitang ito, biglang nag-init ang mga mata ni Bai Lingwaner. Paghihiganti, ito ang pinakamalaking hangarin ng kanyang buhay, at ito rin ang dapat niyang gawin. Ngayon sa wakas ay lumitaw ang pagkakataon sa kanyang harapan, at hindi na niya hinintay na mamatay si Simon Chang. Dahil kung hindi pumili si Simon Chang ng mga bagay mula sa kanila, maaaring hindi namatay ang ilang daang miyembro ng piyansang pamilya. Oo, matigas na sabi ni Bai Lingwaner. Sa oras na ito, si Huang Xiaoyong sa isang tabi ay nagpakita ng nag-aalalang hitsura. Bagamat alam niyang hindi siya kwalipikadong impluwensyahan ang desisyon ni Aaron, hindi pa rin niya maiwasang ipaalala sa kanya, Master, sigurado ka bang gusto mong salakayin si Zimenchang sa oras na ito? Hindi pa ba ngayon ang tamang oras? Tanong ni Aaron. Walang malay na tumanggo si Huang Xiaoyong. Sabihin mo sa akin, kailan ang pinakamagandang oras? Patuloy na nagtanong si Aaron. Sa harap ng tanong na ito, mahirap sagutin si Huang Xiaoyong, dahil sa kanyang pananaw, walang pinakamagandang panahon para umiral, dahil para sa kanya, ang pamilya Zeman ay talagang hindi sapat para masaktan, at mayroon hindi na kailangang makipagsapalaran para sa pagpiyansa kay Warner. Kung tutuusin, sa pananaw ni Huang Xiaoyong, ulila lang ang babaeng ito. Ang kanyang ideya ng paghihiganti sa Imperial Court ay lubhang walang katotohanan, at ito ay isang hindi makatotohanang bagay. Ayoko na nahihirapan ang mga tao dahil sa akin. Bamantong hininga si Aaron at sinabing, sa katunayan, hindi mahalaga kung paano siya magtanong kay Bai Lingwaner, dahil kapag tinanong niya ito, mayroon na siyang sariling desisyon sa kanyang puso. Hindi niya gustong ipaghiganti si Bai Lingwaner, ngunit ayaw niyang mamatay si Li dahil sa kanyang sariling kapalaran. Mula maliit hanggang malaki, ayaw ni Han Sanchen na makaabala sa iba kapag may ginagawa siya. Sa oras na iyon, siya ay nakahiwalay at walang magawa, kaya't kailangan niyang matutong harapin ang lahat, upang sa kanyang puso, siya ay nagtayo ng isang napakatibay na pader, na walang sinuman ang maaaring tumawid at walang sinuman ang maaaring sirain. Ayaw ni Han Sanchen na harapin ng iba ang sarili niyang problema. Paano niya matatanggap ang mga kaguluhang dulot ng kanyang sarili at magdadala ng malas sa iba? Kung natatakot ka, bumalik ka ngayon sa lungsod ng Longyan. Sinabi ni Aaron kay Huang Xiaoyong. Nataranta si Huang Xiaoyong nang marinig niya ito. Bagamat natatakot siya, hinding-hindi siya uurong. Mula sa sandaling umalis siya sa lungsod ng Longyan kasama ang Aaron, nakipagkaibigan na si Huang Xiaoyong. Kahit na namatay siya, kailangan niyang harapin ang Aaron ng magkasama, dahil ito lang ang kanyang pinili. Sa sandaling umalis siya sa Aaron, babalik siya sa parehong dating paraan at patuloy na mamuhay ng isang buhay ng pagguho ng walang pag-unlad, na hindi gustong tanggapin ni Huang Xiaoyong. Guro, kung hindi ako pupunta, mamamatay ako, at mamamatay ako sa harap mo, sabi ni Huang Xiaoyong. Mahinang ngumiti si Aaron. Ang taong ito ay hindi lamang mahiyain, ngunit mahusay din sa iba pang aspeto. Nakakalungkot lang na ang tapang na ito ay hindi madaling sanayin. Baka balang araw ay magiging malakas siyang tao sa matinding mundo. Tinatayang siya rin ang pinakamahiyain sa Extreme World. Bakit gusto mo akong tulungan? Sa oras na ito, tinanong ni Bai Lingwaner si Aaron, dahil napag-usapan na nila ang problemang ito dati,
ngunit tiyak na tumanggi si Aaron, kaya puno ng pagdududa si Biling-Waner kapag nahaharap sa pagpipilian ni Aaron sa pagkakataong ito, at hindi niya maintindihan kung bakit siya ganoon, handang tumulong sa sarili. Dahil gusto mo ako. Bago pa makasagot si Aaron, nagpatuloy si Biling-Waner. 3,000 leng para sa isang sandali, nagsimulang iwagayway ang kanyang kamay, sinabi, hindi ka dapat maging sentimental, kahit na gusto kong harapin Ziman Chang, nguni. Hindi nangangahulugan na ako ay para sa iyo paghihiganti, tumulong lang ako tumakbuhi. Umiling si Biling-Waner at nakangiting sinabi, alam kong dapat gusto mo ako. Bakit hindi ka maglakas loob na harapin ang iyong nararamdaman ng diretso? Kung hindi mo ako gusto, magkakaroon ka ba ng malaking panganib? Walang magawa si Aaron. Parang baliw tong babaeng ta. Iniisip niya na may gusto ito sa kanya. Ang antas ng narcissism na ito ay tulad ng orihinal na My Fair. Buti na lang at wala siyang yabang na My Fair. Kung hindi, pinabayaan na ng Aaron si Biling-Waner. Whatever you like to think, let me. Hindi pa natapos ni Han ang kanyang mga salita, at biglang bumahing. Ano ba? May namimiss ba ako? Hinihimas ni Aaron ang kanyang ilong at sinabi sa kanyang sarili, ngunit matagal na siyang hindi bumahing. Lumang bahay. Nang umuwi ang sugatang tumakbong si Yi, wala siyang dugo sa mukha. Siya ay nasugatan ng ilang sandali, at ang kanyang katawan ay umabot sa limitasyon ng pag-igting. Kung hindi siya nagpapahinga, baka hindi na niya mailigtas ang kanyang buhay. Si Ge Jonglin at iba pa ay nasa lumang bahay pa rin, at balak nilang manatili dito sandali. Pagkatapos ng lahat, sa ilalim ng mga espesyal na pangyayari, si Ziman Chang ay maaaring gumanti anumang oras. Sa kasalukuyan, tanging paraan lamang ni Rani ang makapagliligtas sa kanila. Lolo, bumalik na po si Lolo Ran. Ang tagapagsalita ay si Ge Jishan, ang apo ni Ge Jonglin. Siya rin ang pinakamalamang na magmana ng posisyon ng pamilya sa mga nakababatang henerasyon ng pamilyang Ge. Ito ang dahilan kung bakit siya isinama ni Ge Jonglin. At sa pagkakataong ito, gustong kunin ni Ge Jonglin si Shengli para sa kapakanan ni Ge Jishan, umaasa na mapapabuti niya ang kanyang kaharian sa tulong ng mahiwagang epekto ni Shengli. Pumunta ka at tingnan mo. Ge Jonglin can't wait to say, Lolo, pagbalik niya, dumiretso siya sa kwarto niya para magpahinga. Mukhang pagod na siya. Paalala ni Ge Jishan. Nang marinig ang mga salitang ito, huminto si Ge Jonglin. Malubhang nasugatan si Ran Yi. Sa pagkakataong ito, nakilala niya ang may-ari ng Shengli. Ngayon ay kailangan na niyang magpahinga. Hindi siya dapat abalahin sa oras na ito, magpahinga muna siya. Bagamat nag-aalala siya, kinailangan ni Ge Jonglin na tumira, Lolo, may narinig akong nangyari sa Fengshan kamakailan. Sabi ni Ge Jishan, ano ang problema? Na-curious si Ge Jonglin, isang 7 bituin na Beastmaster ang lumitaw sa Fengshan ilang araw na ang nakalipas. Sabi ni Ge Jishan, medyo nagulat si 7-star Beastmaster Ge Jonglin, dahil kayang abutin ng Beastmaster ang 7 bituin, na dapat ay miyembro ng Imperial Court, ngunit nagulat lang siya, mayroon bang dapat ipagtaka? Tanong ni Ge Jonglin, dahil sinadyang binanggit ni Ge Jishan ang bagay na ito, ibig sabihin ay may iba pa siyang dapat malaman, ang lalaking ito ay may 7 bituin na may pakpak na tigre na si Ge Jishan ay nagpatuloy. Bahagyang kumunat ang noo ni Ge Jonglin. Pagkatapos mag-isip sandali, sinabi niya, ayaw mong sabihin na ang 7-star Beastmaster ay ang taga Longian City, hindi ba? Kung tama ang hula ko, dapat siya iyon. Sabi ni Ge Jishan. Tungkol naman sa nangyari sa Longian City, si Ge Jia ay lihim na nag-imbestiga. Total, isang 2 lamp na lalaki ang biglang naging 7-star Beastmaster at nasira ang 5 ilaw sa napakaikling panahon. This is a matter of great pagmamalasakit kay Ge Jonglin, na sabik na palakasin ang Ge Jishan. Dahil nandito siya, dapat nandito ang kanyang Master Aaron. Sabi ni Ge Jonglin, Lolo, sa tingin mo ba may kinalaman ang auctioneer ng Shengli sa Aaron? Nahulaan ni Ge Jishan na ang mga kwento tungkol sa Aaron sa lungsod ng Longian ay napakawalang katotohanan, na naging dahilan upang hindi makapaniwala si Ge Jishan. Ngunit pagkatapos ng pagsisiyasat, totoo ang mga alingaw na iyon, na naging sanhi ng labis na pagkamausisa ni Ge Jishan tungkol sa Aaron. Siya ay isang malakas na tao, ngunit wala siyang malakas na pagganap. Ayon sa pagsusuri ni Ge Jonglin, malamang na napakalakas ni Han Sanchen na wala siyang pakialam sa mga opinyon ng mundo. Bukod dito,
kakaiba at hindi mahuhulaan ang kanyang pag-uugali. Hindi ba isang kakaibang bagay ang Shengli auction na ito? Sa tingin mo ba may relasyon ang dalawa? Seryosong tanong ni Ge Jonglin. Tumanggo si Ge Jishan at sinabing, kakaibang tao si Aaron. Mahirap para sa mga tao na maunawaan. Mahirap para sa mga tao na maunawaan ang auction ng Shengli. Maliban sa kanya, wala akong maisip na ibang gagawa ng ganoong bagay, kakaibang bagay. Bagamat ang mga salita ni Ge Jishan ay pawang haka-haka, ang mga ito ay hindi lubos na hindi makatwiran. Ang mga kakaibang tao ay gumagawa ng mga kakaibang bagay, na siyang pinakamahusay na paliwanag. Mula noong Aaron, isang kakaibang tao, ang lumitaw sa Fengshan City, ang mga kakaibang bagay na nangyari dito ay natural na may kinalaman sa kanya. Bukas ng umaga, kung pupunta ako sa setup Ranyi, dapat kong malaman kung may kinalaman ito sa Aaron. Sabi ni Ge Jonglin. Ang pangalawang araw, sa sandaling pumuti ang langit, bumangon na si Ge Jonglin. Masasabi rin na halos hindi siya nakatulog buong gabi, iniisip kung may kinalaman nga ba ang auctioneer ng Shengli sa Aaron. Lumapit siya para tumakbo sa pinto ni Yi at kumatok dito. Sino ta? Tanong ni Ranyi. I'll see you. Sabi ni Ge Jonglin. Dahan-daang naglakad si Ranyi at binuksan ang pinto para kay Ge Jonglin. Ang pagkikita ng dalawang matandang magkaibigan na ito ay tila naging punto ng karayom kay Maymang. Ganyan ka ba kabait na makita ako? Naiinis na sabi ni Ranyi. Kailangan kong tingnan kung patay ka na. Kung patay ka, hahayaan kong ipadala ka ni Jishan hanggang sa dulo. Sabi ni Ge Jonglin. Ba, panuurin kitang mamatay bago ako pumikit. Sabi ni Ranyi sabay nguso. Ge Jonglin liwanag ngiti, sinabi, well, huwag makipag-usap bagay na walang kaparirakan, kahapon at Aaron matugunan kung paano, siya ipinangako upang makatulong sa iyo. Nang marinig ni Han ang 3,003 salita, halatang nabigla ang katawan ni Ranyi. Nakuha ni Ge Jonglin ang detalyeng ito ng napakatumpak, na nagpapakita na malamang na tama ang kanyang hula. Aaron, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Sinubukan ni Ranyi ang kanyang makakaya upang itago ang kanyang emosyonal na mga pagbabago. Malaki ang pagdududa niya sa kanyang isipan. Paano malalaman ni Ge Jonglin na ang nag-auctioneer ay Aaron? Matanda, gusto mo pang itago sa akin. I have made a clear investigation. Ang nanalo sa auction ay Aaron. Walang kwenta kahit hindi mo sabihin sa akin ang totoo. Siyempre, kung hindi mo sasabihin. Gusto mong aminin, pag-usapan natin ang resulta pagkatapos ng pagpupulong kahapon. Sabi ni Ge Jonglin na parang walang pakialam. Ngunit kung gaano siya tiwala, mas mahirap para kay Ranyi na maunawaan. Tungkol sa pagkakakilanlan ni Aaron, maging si Ziman Chang ay hindi pa naimbestigahan. Paano ito magagawa ni Ge Jonglin? Walang resulta, kailangan niyang pag-isipan ito. Sabi ni Ranyi. Tumanggo si Ge Jonglin at sinabing, kung tutuusin, ang kabilang partido ay pamilyang Ziman. Normal lang sa kanya na mag-isip tungkol dito. Saka, may alam ako tungkol sa Aaron. Noong nasa Longyan City siya, napakababa niyang tao. Lungsod ng Longyan. Alam pa nga ng taong ito kung saan nagmula ang Aaron, at alam din niya na siya ay isang mababang loob na tao. Hindi na napigilan ni Ranyi ang kanyang kuryosidad. Tinanong niya si Ge Jonglin, matanda, paano mo nalaman na ang nagsusubasta ay Aaron? Saan mo nalaman? Walang investigasyon. Ito ay isang ligaw na hula. Hindi ito nakumpirma ngayon lamang, ngunit ito ay nakumpirma ngayon. Nagpakita si Ge Jonglin ng matandang fox na panalong ngiti at sinabing tumakbo si Yi. Natigilan sandali si Ranyi. Pagkatapos ay nagpatuloy si Ge Jonglin, kilala ko ang Aaron noong siya ay nasa Longyan City, dahil siya ang Panginoon ni Huang Xiaoyong. Hindi mo kilala si Huang Xiaoyong. Ang anak ng Panginoon ng lungsod ng Longyan ay dating sayang sa ikalawang kaharian ng Lampara, ngunit nalampasan niya ang ikalimang Lampara sa loob ng napakaikling panahon at naging 7-star Beastmaster. Ang lahat ng ito ay dahil sa kanyang Panginoong Aaron. Kung hindi mo ikukulong ang iyong sarili sa sirang bakuran na ito, dapat ay narinig mo ang tungkol sa ito. Nalaman ko na dumating si Huang Xiaoyong sa Fengshan City, kaya sigurado akong dumating din ang kanyang master na Aaron, at kakaibang paraan ang ginawa ni Aaron, kaya siguro siya ang auctioneer ng Shengli, ngunit walang aktwal na ebidensya na susuporta sa hula ko kaya lang gumawa ako ng kwento. Hindi ko inaasahan na niloko ka pala ng ganito kaaga, kaya sigurado ako ngayon, Aaron ang auctioneer. Panipi. After listening to this salita,
Tumakbo si Yiki ay galit na kailangan niyang hipan ang kanyang balbas at tumitig. Sa hindi inaasahan, siya ay nakalkula ni Ji Jonglin. Kung hindi siya naiinip at mausisa, paano niya maipapakita ang kanyang mga paa ng ganoon kadali? Matanda, maraming taon ka nang umaasa sa akin. Sabi ni Ranyi na nagngangalit ang mga ngipin. Sa isang mahinang ngiti, sinabi ni Ge Jonglin, hindi ko sinusubukan na umasa sa iyo. Gusto ko lang malaman ang katotohanan. At ngayon kahit na alam ko ito, hindi mahalaga. Hindi ako nangangahas na isipin ang tungkol sa him anymore, depende sa kanya kung kaya kong panatilihin ang buhay ko. I wish you know. Sabi ni Ranyi, kagat-kagat ang kanyang likod ng ngipin, matandang lalaki, sa tingin mo ba ay tanga ako? How dare I make up his mind at such time? Walang magawang sabi ni Ge Jonglin, dahil kilala mo siya, dapat mong malaman iyon napakabata niya. Ano sa tingin mo ang magiging hitsura niya? Sabi ni Ranyi, pagdating daw niya kay Jishi, makakapagpabate na siya. Matutulungan niya ang kanyang apprentice na paamuhin ang 7-star winged tiger, na nagpapakita na ang kanyang kaharian ay nasa itaas ng 7 lamp realm, at ang malakas sa ang huling 3 kaharian ay hindi makakamit ng isang binata. Hindi direktang sinabi ni Ge Jonglin ang sagot, ngunit ang kahulugan na gusto niyang ipahayag ay napakalinaw. Tumanggo si Ranyi na parang dalawang gisantes sa isip ni Ge Jonglin. Nag-isip din siya sa lakas ng Han 3,000 sa ganitong paraan. Sa Imperial Court, narinig ko lang si Fei Lingsheng dati, pero hindi ko inaasahan na may pangalawang master. Napabuntong hininga si Ranyi, dapat siyang bagong master. 2 beses nang nagpadala ang Imperial Court ng mga tao sa lungsod ng Longyan. Ang unang pagkakataon ay para kay Huang Xiaoyong, at ang pangalawang pagkakataon ay para sa Aaron. Ipinapakita nito na kahit ang Imperial Court ay hindi alam ang kanyang pag-iral, hula ni Ge Jonglin. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!